Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat. Mga kaibigan, welcome sa programang Ang Tipo Kong Negosyo na napapakinggan worldwide sa pamamagitan po ng internet, sa pamamagitan ng pbs.gov.ph. At syempre dito sa Manila, hindi lamang ho dito sa DZRB Radio ng Bayan inyong napapakinggan, kundi maging sa aming sister station, ang DWBR-FM. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner ay ang maganda at napaka-sexing director ng Department of Trade and Industry, PR Director, si Director Thelma Dumpit Murillo. Ma'am Thelma, magandang umaga. Naku, magandang umaga, partner Tess, at syempre sa ating mga suking taga-subaybay sa ating programa. Aba, up na up kaya yata ngayong Biyernes, karamihan sa atin low-back na. Kaya nga dapat naging up na. Para kang sinusian, partner, Ano yun, Ma'am Thelma? Para kang bagong sinusian na manika. Ano ko, Dal? Oo, diba? Anyway, kasi nga, diba, itong mga nangyayari sa atin itong nakalipas na linggo, talaga naman, nakakapanlumo. Kaya tayo ay nakikiisa sa buong bansa sa pakikiramay dun sa mga, naapektuhan, nasalanta dito sa Typhoon Yolanda. Pre-siring pa rin. Oo, di ba? Price freeze rather. Ano ba yung sinabi ko? Price freeze. Price freeze kasi alam naman natin na pag dineklara ang isang lugar na calamity area, ang presyo dyan ay hindi na pwedeng gumalaw. Mm-mm. So, dahil ang Presidente Aquino ay nagdeklara ng isang state of national calamity, yes. So, buong bansa, naka-price freeze yan. Nakakalungkot nga lang kasi nabalitaan natin na merong looting, diba? Lalo na sa Leyte. Oo nga. Pero dapat yung hindi natin pagtuunan ng pansin lang ang Leyte kasi meron pang mga ibang probinsya na apektado na ganun din, ano? Mm-mm. So, ang Tacloban City ang ground zero, pero ang ibang mga kalapit na probinsya ay ganun din kagrabe. Lalo na dyan sa Samar. Yun ang, yung lahat ng forms ng communication, noong una, talagang bumagsak, pero ngayon nakakabawi-bawi na rin kahit papano. Sana naman. Tsaka ang hirap talaga, no? Kaya nga ngayong umaga, tamang-tama pag-uusapan natin, medyo high-tech. Techie ka ba? Techie ka ba, partner? Hindi masyado. Hindi masyado. Ayan, yung mga panauhin natin ngayong umaga, puro techie yan. Kasi pag-uusapan natin ay puro information technology, business processing, at kung ano-ano pa. Yan. At maging sa DTI, partner, partner, maging sa DTI, high-tech na rin kami. Meron na kaming price monitoring online. Talaga? Oo, so pag-uusapan natin yan mamaya. Okay. So, samahan niyo po kami hanggang alas 9 ng umaga sa kabuuan ng programa. Sa production side, katuwang natin si Miss Marela Jam Castro, andito rin si Marjorie Posas, at sa technical side, si Engineer Lita de los Santos, and si Jun Paladan sa DWBR. Meron na po tayong 13 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga.
Pagbabalik po kami, sandaling-sandali lamang po. Galing na kompleto, galing ng Apo at Rizal Cement. Sa liga ng maraming tahanan, di matitipag anumang hamon. Believe ang mundo sa tibay mo, believe ang mundo sa Cemex. Ang Cement Expert, ang Cement Expert. Believe ang mundo sa Cemex, ang Cement Expert, Cemex. Galing na kompleto, galing ng Apo at Rizal Cement. Sa liga ng maraming tahanan, di matitipag anumang hamon. Believe ang mundo sa tibay mo, believe ang mundo sa Cemex. Ang Cement Expert, ang Cement Expert. Believe ang mundo sa Cemex, ang Cement Expert, Cemex. Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa angmang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan station sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Savings all my love for you. Okay, dire-diretso na tayo, Ma'am Thelma. Speaking of savings, ako, bonus day pala ngayon, di ba? Oo, karamihan. At saka yung sinabi ni Presidente din na yung mga empleyado sa gobyerno, makukuha na nila yung kanilang mid-year bonus. Ay, ano ba yun? Yung bonus, yung kalahati ng bonus. Oo. Makukuha na ngayon. Plus, yung cash gift ba? Yes. Oo. Ayan, so maganda balita yan. Oo. Pinaka-antabayanan niya ng marami. Ha? Pinaka-antabayanan ng maraming empleyado ng pamahalaan. So, Oo, wait lang po. Pag may time, ayan, may time pa naman syempre. Mahaba pa naman yung time natin for that. Okay. Anyway, yung ating pag-uusapan ngayon nga, partner, sa ating segment, yung IT kasi, isa yan sa priority cluster, industry priority cluster. So, mamaya kakausapin natin yung may hawak niyan, yung DTI champion. For the meantime, kailangan makita natin ano na ba yung nangyari dito sa ginawang road mapping ng IT BPM. Yun. Meron na Ano rin yung road sabi ng IT mapping BPM? tungkol information technology. IT. Tapos business processing management. Yes. So, nananatili pa rin tayo na pinakamalaki o number 2, no, na destination for outsourcing functions. At ito'y lumalaki ng annual rate ng 30%. So, ang importante dyan yung dapat yung ating pool of workers tuloy-tuloy ang pagsasanay dyan. Kasi dyan nakasalalay yung industriya, hindi ba, partner? Correct. Tama-tama, nasa linya na ang ating komunikasyon. Ang ating kakausapin, Ma'am Thelma. Okay. Nandiyan na ba sa ating linya? Nasa Senior line na Executive natin Director? ang Senior Executive Director ng Information Technology and Business Process Association of the Philippines. Yes, let's welcome to the program Ms. Jillian Virata. Good morning, Jillian. Good morning. Yes, welcome to the program. Thank you for your time. Thank you. Yes, I'm very happy that you invited. Thank you. Of course, yes. First of all, we'd like to get an update on the road mapping of the IT BPM sector. I know you just went through this. Yes, we did an update of our roadmap na we first wrote in 2010. And this is our roadmap hanggang 2016. And when we look back, we can see na yung targets natin or mga 19% growth every year. Pero nung 2010 and 2011, we were able to grow at even a faster rate, so over 20% a year. Wow. So now, So you're on target. Yeah, we're ahead of target for now.
So for hanggang 2016, I think we now need to grow at least only 17% a year, and for us, that's quite achievable. By 2016? 2016. Oo. Nasa ilan na ba yung ating mga BPO companies? How many numbers? Well, we have meron kaming database na nakalista doon ng mga 840 IT and BPM companies. Kasama dito yung contact centers, IT companies, healthcare information management, pati yung global in-house centers. Kasama na rin doon yung animation studios, game development, and engineering. So lahat-lahat na ito, yung pati voice, non-voice? Yes, voice and non-voice. Kasama lahat yung mga... We have 840, pero yung mga ibang agencies ng government, katulad ng NCO, yung listahan nila umaabot ng over 1,000 companies. Really? Oo. Partner, laki nang nakocontribute ng BPO sa ating ekonomiya. Jillian, how much does the industry contribute to our economy? Right now, well, sa 2012, kasi every year lang namin minimeasure yan, mga $13.2 billion revenues is our estimate, which would bring us to mga 5.5% of GDP. So it's quite malaki nga. And then kasama din, kung idagdag mo pa yung mga indirect, yung mga real estate, telcos, mga business, malaki talaga. Pag sinabing BPO, Director Telma at Ma'am Jillian, ang unang pumapasok sa isip natin mga kababayan, yung call center industry, di ba? Yung pagiging in-demand ng mga call center agents, ganun pa rin po ba? Lalo po bang tumataas? Oh yes, lalong tumataas kasi yung Philippines naging talagang number 1 sa call center service sa buong mundo. Tayo talaga yung preferred destination for customer service kasi tayo talagang pinakamagaling. Bagat sa accent na nakakaintindi ng mga customer, pati yung customer service, it's really it's very unique sa buong mundo na tayo lang ang may ganong klaseng customer service na talagang gusto natin tumulong sa mga customers natin, pag-ayos ng mga problema nila at mga concerns nila. Kaya para dun sa kabatiran po na mga nakikinig sa atin ngayon, ma'am, ano po yung mga bagong sektor at maging yung mga serbisyo po sa kabuuan na ino-offer po ng BPO industry? Ngayon, nakikita natin ang opportunity para sa healthcare information management, malaki. Pati doon sa finance and accounting, human resources, lahat ng mga back office, non-voice. Kasi tayo nang pinakamalaki sa voice, BPO, yung mga call center. Pero yung sa non-voice, malaki pa yung opportunity kasi marami tayong mga medical professionals, nurses, accountants na hindi pa nila alam na pwede silang magkaroon ng career dito sa IT BPM. At ang maganda yata doon, Jillian, it's not necessary that they take the graveyard shift, no, pagka non-voice. No, in fact, with the diversification of yung market natin, kasi dati mostly US lang, no, kaya kailangan may night shift. Pero pag meron kayong customers sa UK, pwedeng afternoon shift, or sa Australia is just a few hours before us, and then marami na rin sa Asia Pacific like IT services for Japan or English teaching services for Korea and China. Right. So that's the same time zone, no? So pwede din day shift. So marami ng opportunities ngayon, and for those who are interested in getting into the BPO, is it a good time to come in now and start one, or mahirap ba yung challenges? As a business, I think as a business, it's still very challenging. You have to be very familiar with the processes. Like you have to really know kung ano yung IT services or your customer service, how to run a call center. And then it's very important, of course, you have clients already because it's very hard to get clients from here. No? Dapat meron kayong network abroad. Pero sa mga gusto magtrabaho sa call center, this is a very good time kasi ang dami nag-hire. You can see on Facebook and the newspapers, they're really looking for skilled people. Pero tayo po bang mga Pinoy, may pag-asa po ba sa managerial level or puro mga foreigners lang po yung nasa mataas na posisyon, ma'am? Actually, marami na rin na-promote na managers, executives, yung mga nag-umpisa mga 10 years ago, sila na yung head ng mga centers nila, katulad ni Carlo Jose, naging president ng HSBC Global Services dito sa Philippines.
But ang laki talaga kasi yung kailangan, yung need, yung demand for managers kasi sa bilis ng growth ng industry. So, to fill in the gap habang hindi pa handa yung iba, nag-i-import tayo ng ibang executives from other countries. Yun na ang problema din, yung pool of ating human resource. Kasi mabilis din ang turnover, hindi ba, Jillian? That's true. Sa customer service or contact center industry, talagang mabilis ang turnover. And tapos, karamihan ng mga new hires are fresh graduates, so first job nila. So after a few years, baka gusto nilang tumingin sa ibang professions or ibang industry sometimes, no? Or yung iba gusto pang mag-abroad. So there is really a turnover. So to reach our targets, talagang kunyari, kailangan lang natin dagdagan na net 600,000. We actually have to employ more than 1 million. Kasi alam natin na aalis yung iba. Ganun talaga sa industry. I mean, it's accepted that it's a higher turnover because the work is not easy. It's not easy. Yun nga, pero marami pa rin yung mga gustong pasukin yung call center, yung pagiging call center agent. Pero nga, mga doktor din. Ako, kilala kong doktor, ha? Tapos naging call center agent. Ganun po. Magkano po ba yung pinakamaliit na sinisweldo ngayon? Parang sa kabatiran ng mga gustong, baka may plano silang maging call center agent someday. Magkano po yung pinakamababang maaring sweldohin nila? Well, yung salary rate depends on the location, but on the whole, we're at least 20% higher than minimum wage. So, dito sa Metro Manila, yung average entry level, mga 15,000 pesos a month. Ayun. Yung pagdating ba sa sweldo, Jillian, does the industry regulate this also, or is there a standard? Oh, no, we just follow the labor code. The labor code covers all the aspects of our people management, including salary rates. So, of course, we make sure that we are, of course, we're already above minimum wage. So, hindi masyadong issue yun sa amin. But, of course, we follow all the other rules and regulations ng labor code. Okay, final question. We've had several waves of the next wave cities. Saan ngayon yung ating susunod na wave? Right now, to offer to our investors. Right now, actually, we saw a lot of good growth in the last 2-3 years at Davao City. So that's a very welcome development. We've been promoting Davao for a long time, and we're very happy that finally the companies are able to convince the clients na pwedeng magtayo ng site dun sa Davao. So just in the last 2-3 years, umabot ng mga additional 5,000 to 10,000 employees in Davao City. No? We're hoping that places like Iloilo will also take off. Marami na rin nakaset up doon, but I think Iloilo has the capacity to grow further. And then we have yung mga parang sleeping giants natin na Bulacan, Cavite, Calabarzon, yung Laguna, marami pang pwedeng i-hire doon. Yes, Batangas, even towards the north or central Luzon, like Bataan, andyan na yung mga colleges, and then La Union. Very densely populated yung mga areas na... Oops, ano nangyari? Ayan, nasa na si Ma'am Jillian? Naputol na si Jillian. Sayang. Anyway, pasalamat na tayo sa kanya. At marami naman tayong nakuha impormasyon. Kaya maraming salamat kay Ma'am Jillian Berata, ang Executive Director, mga kaibigan, ng Information Technology and Business Process Association of the Philippines. Naghatid sa atin ang 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magandang araw. Galing na kompleto, galing ng Apo at Rizal Cement. Sa liga ng maraming tahanan, di matitipag anumang hamon. Bilib ang mundo sa tibay mo, bilib ang mundo sa Cemex. Ang Cement Expert, ang Cement Expert. Bilib ang mundo sa Cemex, ang Cement Expert, Cemex. Galing na kompleto, galing ng Apo at Rizal Cement. Sa liga ng maraming tahanan, di matitipag anuman.
Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa ang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan station sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Magandang araw. Ako po si Emmanuel Ray Enriquez mula sa University of the East Manila. Hanap niyo ba ay pinakabagong balita, komprehensibong panayam mula sa kinauukulan at masayang balitaktakan? Sagot namin yan. Tandaan, lamang ang may alam. Kaya't ugaliing makinig ng DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz AM dial. Dahil dito sa Radyo ng Bayan, konektado. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Siyempre, konektado pa rin kayo dito sa Radyo ng Bayan at sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Akin ka na lang. Shabam, shabam. Ya-la-la-la-la-la-la. Shabam, shabam. Ya-la-la-la-la-la-la. Shabam, shabam. Ya-la-la-la-la-la-la. Shabam, shabam. Punta na tayo dito sa ating next segment. Ma'am Thelma. Yes, tuloy-tuloy na po ang ating programa at syempre, ang pinag-uusapan pa rin natin ay tungkol sa Information and Communication Technology. Partner, kanina nabanggit ko, di ba, yung ICT ay isa sa priority cluster din ng DTI. At makausap natin ngayon ang Provincial Director ng DTI Laguna, si PD Susan Palo, para hingan natin ng updates dito sa ICT cluster. Sila yung champion. Ano na ba yung na-accomplish nila for 2013? Alamin natin yun. So, let's call on PD Susan Palo. How are you? Ay, magandang umaga po, Director Thelma and Ms. Beth. Yes. Good morning, ma'am. Thank you for your time po. Ay, maraming salamat po din sa opportunity to discuss some things on ICT. Opo. Well, unang-una, kamusta na po ang ating ICT and BPO, yung pong cluster natin? Lalo po sa ating region, ito po isang emerging industry at sa ngayon po, although hindi pa po ganun kadagsa ang mga nagtatayo po ng ating mga ICT companies, nagsisimula na po sila mag-locate at nasa stage po tayo ng planning and at the same time po yung pag-encourage po ng mga companies and pag-provide po ng enabling environment for them to succeed. Yes. Yun lang naman talaga tayo, di ba, PD Susan? Tayo enabler. Ang private sector ang driver. Of course, ma'am. Kaya yung ating private sector talaga ang lead para po dito sa industry na to. Oo. Pero mas interesado ako sa ginagawa ninyong branding ngayon to promote Region 4A, itong Calabarzon. Ano tong iCalabarzon? So, bali ma'am, ang ano po natin dyan is parang we are the next ICT hub outside of Metro Manila. So, syempre po, gusto natin po natin i-decongest ang Metro Manila at makalapit na rin po ang ating mga kababayan sa kanilang mga lugar para po doon na sila mismo magtrabaho in the province. I see. So, ano yung component nitong iCalabarzon na ito? So, actually, right now, ma'am, our regional director po is the champion, National ICT Champion of DTI for ICT. At ang sinimulan na po natin gawin dito is to pilot muna po sa aming region, a province and a city, para kung saan po doon muna magkaroon ng isang konkretong plano and then ma-replicate po later on sa iba pong provinces and regions. Yun pong ating model. So magtatayo muna ng pilot. So parang ipinapilot muna po sa Santa Rosa City. Yun pong initiatives and then saka po natin ipapilot to other provinces and to other regions. Although patuloy pa rin po ang ibang region sa pagpo-promote ng kanilang mga provinces and regions for ICT locators. Hindi kaya magtampo yung ibang lugar dahil Calabarzon po yung napili para maging champion sa ICT industry. Actually, champion po ang aming regional director, but that doesn't mean naman po that the other regions are left behind. Meron din po silang sarili-sarili. Kumbaga sila lang yung nangunguna. They champion the ICT. And diba? to coordinate po and to coordinate the reports and everything for yung mga activities of the other regions. But then, may kanya-kanya din pong ginagawa ang iba-iba pong mga regions sa Philippines.
Malaking trabaho yan, hindi ba, PD Susan? Ano ba yung mandato ninyo? Target? Actually, yes, ma'am. Kasi actually po, it's not only the ICT po ang industry clusters na hinahandle ng region. Marami pa po. So this is just one of them. Kung kaya din po private sector nga po ang ating pinangunguna para po dito. So, ang mandato po as the champion is just to coordinate the different regions kung ano pong ginagawa nila regarding ICT industry cluster. Naalala ko po yung programang Smarter Philippines na yan yung inilulunsad ngayon, pinangunahang ilunsad ng Department of Science and Technology. Yung pong DTI, may participation rin po ba dito, ma'am? Pardon, ma'am? Yung pong Smarter Philippines program. Smarter Philippines program. Yes, oo. Ang nangunguna po sa Smarter Philippines program is DOST, pero syempre, dito po sa ICT industry cluster ay iba-iba po mga agencies ang nagtutulong-tulong with the private sector. So, opo, ito po kasama po ang DTI dito sa pangunguna po ng Department of Science and Technology. Okay, so ano po yung mga mangyayari kapag sinabing smart cities na dito sa Pilipinas? Marami na tayong mga smart cities. Opo. So, yun nga po sinasabi po natin, tayo po yung magiging, nasa linya po ng pagiging tech, ito pong ating ICT. So, Smarter Cities Program ay pinapatupad po ng DSC at ang pinakalayunin po nito ay masulit mapalawak ang epekto ng siyensya at teknolohiya sa mga komunidad upang mapalago, mapaandar ang ekonomiya at maiangat po ang antas ng pamumuhay. So, ang Smart City po as application of technology for sustainability, citizen well-being, and economic development. And under the broad definition comes technology such as smart meters, po ating mga wireless broadband, intelligent transport, and virtually anything that combines sensors and monitoring software. So may pagka-techno din po yung definition. So ibig po sabihin nito, yung ating po mga cities ay magiging ano po sila, high-tech in terms of yung po implementation nila ng mga systems nila in their area, particularly with the use of IT. Balita po namin dyan sa Calabarzon, maraming mga adapter ng technology. Ano po, may mga supporter rin po sila from DTI, yung ating mga technopreneurs. Pardon, ma'am? Ano ba ginagawa? Yung mga entrepreneurs daw, marami ba tayong na-attract ng bagong technopreneurs? Technopreneurs, yes, ma'am. Actually, kahit nga po nasa bahay po ang isang tao na interesado po sa IT, sila po ay pwede rin po mag-engage dito po sa ganitong klase ng industry. Kasi meron po tayong tinatawag na voice and non-voice. So sa non-voice, kasi po yung ating expertise ang ating pong magamit. Para po dun sa like for medical transcription, accounting services, so po pwede po even at the household level. So as individuals, pwede po mag-engage. Pwede po as an SME company, po maliit na, at pwede naman po yung ating po mga locators po talaga. At din sa mga interesado, meron naman binibigay ang DTI ng mga trainings, workshop, hindi ba, PD Susan? Regarding po dito, actually, ang amin po is really coordination. Coordination like po for TESDA, they do also provide scholarship and also provide training. Kino-coordinate po namin sa kanila. And then also with the LGU, kung po sa mga possible magbigay ng enhancement seminars para po maging makapasa po talaga yung mga nag-a-apply sa ICT. Okay. So, parang ano pala tayo, conduit lang. Tayo yung nagdadala sa kanila, dun sa kanilang pangangailangan. Oh, yes, ma'am. Ang talent development po ay aming pong nakasalalay po sa ating private sector sa Laguna po, which doon na din po nagre-represent sa Calabarzon the LinkedIn, the Laguna Industry Network on Innovation, Knowledge, and Information Technology. Sila po ay from the academe. So sila po yung gumagawa po ng role na ito together with DEXA and together with DepEd para po ma-prepare po ang ating mga estudyante for the future. That's right. Kasi nga problema yung ating pool of human resources, di ba? Kailangan continuous ang training doon. Tsaka ma'am, experience po namin when this industry was just starting, napakaliit po talaga ng passing rate nila. Before po with BOI, our Board of Investment, nag-conduct po ng parang job caravan ang DTI. Lumalabas po na sa 5 to 10% lang yung passing for the voice. So, at nakita po na medyo nag-feel po dun sa area ng analytical thinking, problem solving yung ating po mga
nag-a-apply. So, napakaliit po ng possibility ng pagpasa. So, seeing this gap, ito po yung ina-address ng talent promotion po natin na committee under the Link It. So, kanina kausap namin si Jillian Virata and she was telling us na 5% ba ang contribution ng IT BPO sa ating GDP? Yes, ma'am. Opo. Actually po, ang Pilipinas po ay malaki na po talaga ang nagiging industry po sa ating ICT. Bilang pumapangalwa ng tayo po ay parang pumapangalwa na po sa buong mundo at pumupunta na po sa direksyon ng pagiging una. Po. So, malaki pong porsyento ito ng ating ekonomiya. Ay, maalala ko, hindi ba kayo apektado dun sa bagyo? Mabuti naman po, Director. Although, siyempre, nakikiramay po tayo sa mga kababayan natin. Oo, lalo na... Hindi po gaano. Pero actually, aming po region ay nagpadala po ng staff na tumutulong po doon ngayon sa Visayas para po mag-monitor ng prices, mag-conduct po ng mga diskwento caravan para po sa mga products at factory price. Andun po sila tumutulong na din po ng relief operations, lalo po na sa mga samahan po natin sa DTI. So, meron na taga-region na tumutulong. So, ang ating po region, hindi naman po mabuti po at hindi po apektado. Oo nga, awa ng Diyos, ano? So, anyway, tuloy-tuloy ang gulong ng buhay, hindi ba? Hindi natatapos sa isang bagyo dahil ang Pilipino ay marunong at laging bumabangon. Yes, ma'am. So, ang ating bottom line dito, what we want to see in the future are smart cities. So, ano pag sinabi nating smart cities, wala na dyan yung kahirapan, walang traffic, lahat ay, booming, di ba? Yes, ma'am. Opo. So, maunlad na mga pamayanan. Transportation system, communication system, yan po, maging maayos lahat. Oo, that's right. And of course, if you have smart cities, partner, what you have as a result is a smart Philippines. Yes. Diba? Smarter Philippines. Right. So you have an I-government. Nandiyan na yung transparency sa lahat ng mga transactions, I suppose. Kasama ba yan? Kasama yun. Sa lahat. Tapos yung ating Project NOAA, nag-umpisa na yun, di ba? For a smarter weather system. Hindi ko alam itong yung sa IT Agri, ano ba to? PD Susan? IT Agri. So ito po rin yung ginagamit na rin po natin po para sa mga e-procurement, yung sistema po ng pagko-computerize po ng ating agricultural system. So, paano matutulungan yung ating mga magsasaka dito? Opo. So, matutulungan po sila sa pamamagitan po ng pag-inform din po sa kanila regarding this technology at pag-i-engage po sa kanila para po dito sa ganito sa ating sistema para po lalo po mapabilis ang produksyon kung ba may monitoring po ng quality sa production at para po lalo po sila maging productive and maging sila competitive din po yung pagbibenta po nila yung mga agricultural produce. Ayun. Naku, mukhang mahaba-haba pa hanggang maging tayo ay maging smart Philippines. Oo, medyo So, anong timetable natin? By 2016 ba? Okay na tayo? Yun po, ating nilalayo na marating at syempre po, with different agencies, with DOST leading, ating po nilalayo na marating po natin ang ganong kalagayan. Okay. Partner, may tanong ka pa kay PD Susan? Wala na, Ma'am Telma. Oo, ako isa na lang. Pwede bang makahingi ng putong binyan? Masarap yun Masarap po namin dyan. Papadala po kami ng putong binyan. Yun. Thank you very much, PD Susan. Thank you po, Director. Have a nice weekend. Have a nice weekend din po. God bless. Ayan, partner. Ayan, okay. Ikaw talaga, hina mo Nandun ka na Hindi mo pa hiningan si PD. Hindi pa hiningan, Di nakahingi tayo ng putong binyan, Laguna. Ayun. Talagang tatakyan ng Laguna putong binyan. Oo. 43 minutes na po, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik pa ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Cemex. Pagdating sa semento, Cemex, makers of Apo and Rizal Cement. Cemex, the cement expert.
Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa ang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan station sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang. Yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bet ko yan. Okay, Director Thelma, we're back. Yes, at sa ating huling topic sa umagang ito, partner, kamakailan lamang inilunsad ng DTI itong bagong price monitoring system natin. At dito malalaman natin mula sa Assistant Chief ng DTI ICT Policy Formulation and Applications Development, si Carmela Del Rosario, kung kamusta na at ano ba ang nakapaloob dito sa DTI price monitoring system na ito. Good morning, Carmela. Yes, magandang umaga po. Yes, thank you for joining us. Yes, salamat din po. Oo. Pwede mo bang ilarawan sa amin, ano ba itong bagong DTI price monitoring system na kailan lang linunsad natin? Opo, naglunsad tayo nung ating isang application. Ito po yung ginawa ng Microsoft with kanilang partner, yung Barhead. Kasi po nagpamahagi po ang DTI sa lahat ng mga nagmo-monitor ng prices sa iba't ibang probinsya natin ng tablets. Okay. Yung tablets po kasi na to, tumatakbo po siya sa Windows 8. Okay. Kaya ngayon, nakipag-coordinate kami sa Microsoft at sila'y pinaunlakan naman nila na mabigyan tayo ng isang application na tumatakbo din sa Windows 8. Ito nga po yung price monitoring na magagamit ng mga my tablets natin na mga monitors para sa pagkuha po nila ng mga presyo dun sa mga kanilang pinupuntahang mga palengke, groceries. So anong kagandahan nito ngayon, Carmela? Anong kaibahan nito sa dati at ano ang kagandahan nito? Ang kagandahan po nito, kasi yung sa dati, may mga dala-dala silang papel. Andito na po yung listahan nila kung ano-ano po yung mga imo-monitor nila. Ngayon, pagkatapos nilang kunin yun, ilalagay pa ngayon nila, babalik sila sa kanilang opisina, at i-encode sila, i-encode po nila yon. Ngayon, diretso na, dala na lang nila yung tablet, and then ilalagay, input lang po nila doon yung mga presyo na makikita nila. Yun na po, mapupunta na po sa sistema natin yun. Ayun. Ibig sabihin po ba, mga officers lang po ba ng price monitoring yung pwedeng makagamit yan or open din po sa lahat? Yung Windows 8 po na sinasabi ko na ginawa ng Microsoft, ito lang po yung para sa tablet na gagamitin ng ating mga monitors. Pero meron din pong ginawa yung aming ahensya, yung MIS, na online naman po. Itong online na price monitoring naman po na to, pwede pong ma-access to ng publiko. Pwede din po itong ma-access ng mga taga-DTI, yung ganun po. Tsaka, kasi ang mag-maintain na po nito, yung ating taga-main office po, yung sa BTRCP, sila po naman mag-maintain na nung ating mga SRP, yung... So, ito ba, Carmela, real-time ba ito? Yes, ma'am. Real-time. Ayun. So, partner yan, real-time. Oo. Pagpunta lang nila sa palengke,
i-input lang nila yung presyo. Yun na, mapupunta na dito sa doon po sa server nung sa pinaka-mainframe natin. Yes, ma'am. Oo. So, yung doon, ang kagandahan pala nito yung mobility. Opo. At saka yung efficiency in encoding and uploading. Yes, ma'am. Tama ba yun? Opo. Tsaka may isa pa, ma'am. Kasi yung nasa tablet po nila, pwedeng hindi sila naka-internet, ma-encode na nila yung kanilang data. Uy, paano nangyari yun? Kasi di ba, ma'am, may wifi sila nadala? Hindi, ma'am. Wala. Hindi sila mag-access ng internet kahit na walang wifi. Mag-game pa, di ba alam nyo yung mga games? Di ba mga uso yung mga games na pag i-download mo lang, and then pwede ka na maglaro kahit na wala kang internet. Ganun yung proseso nun, ma'am. Ganun pala yun. Partner, naintindihan mo ba yun? So, nandun na yun pala. Hindi mo na kailangang paano hindi na kailangang i-download o yung mga ganong klase ng proseso? Opo. Ang una po kasi niyan, ida-download lang nila. Nakalagay na po ito dun sa Microsoft na store nila. Tapos nun, i-install lang nung mga nagmo-monitor dun sa kanilang tablet. At pagka-install nila, magagamit na po nila yun. Okay. So, katulad ngayon, Carmela, itong ginagawa nating mahigpit na price monitoring sa calamity areas. Ginagamit na ba natin ngayon itong application na ito? Kasi yung launching namin, bali, ang ginagawa ngayon nung mga, may focus group po kasi kami niyan, nung ginawa namin yan. Bali, yung focus group ngayon, sila ngayon tinetest nila for the whole month of November. Titingnan nila yung takbo noong sistema. Okay. So, hindi pa nagro-roll out kasi pa lang ngayon? Testing period. Yes, ma'am. Okay. So, yun nga, bali And so far, wala kayong nakikitang glitches naman? Wala pa po. Kaya nga masaya kami dahil wala naman silang nakitang parang naging error doon sa sistema natin. That's good. Opo. Kaya ang mangyayari, ngayong buong buwan, anytime po ngayon, magkakaroon na po kami ng training doon sa lahat po ng nagmo-monitor natin. Pagka-training na yan, magkakaroon uli ng isang buwan sa December, titingnan po natin na sabayan nilang gagamitin yan para po sa January, roll out na siya. Ayun. So, testing po muna yung ginagawa ngayon. Natapos na po yung pagtitest? Opo. Okay. Hindi, bali, ngayong ongoing buong November, opo. Hanggang kailan po? Buong nitong November. Tapos magkakaroon tayo ng training dun sa lahat ng mga monitors. Kasi ang nagte-testing lang po ngayon, yung Region 4A tsaka NCR. Sila yung pinaka-focus group namin. So, ang maganda dito, yung mga advantages, seamless na siya, real-time, up-to-date. Tapos, ang data na nakukuha mo is editable ba yun? Opo, ma-edit natin. Kasi halimbawa yung mga SRP, mabilis po ngayon magagawa ng yun. So, we will save time. Opo. Tapos, yan, ang ating target, mabigyan lahat ng probinsya, ganun ba? Hindi, meron na po lahat ng probinsya, ma'am. Meron na? Mga tablet, opo. Kaya nga, yun nga yung ginawa namin para magamit na nila kagad. Tapos yung analysis niya, meron ba siyang capability to analyze data? Meron din po, ma'am. Meron tayong pwedeng mag-report po yun ng kung ano yung mataas na presyo, ano yung pinakamababa, ano yung average, ano yung pangkalahatan na masyadong maraming prices na ganito ba yung prices. Tsaka ang mainam nun, pang ano po yan, yung pwede ninyong piliin. Gusto ninyong makita yung price sa isang probinsya, isang munisipyo, yung sa buong national, yung sa buong region. Halimbawa, pwede nyo pang piliin kung, halimbawa, ano ba yung mga presyo sa supermarket, sa grocery. Saka halimbawa, anong presyo ng mga gatas. So, makikita nyo na doon yung lahat ng brand, ano ba yung highest price na meron doon sa aking area.
ano ba yung lowest nun? Ano ba Ayun. yung average? So makikita mo kung yung mga tindahan ay nagbebenta sa within the SRP o kung merong umaabuso. Yes, ma'am. At kung may Matatrace ng system umaabuso yun. ay kailangan silang magpaliwanag bakit mas mataas yung kanilang presyo bago sila sampahan ng kaso. Oo, kasi pumunta ka sa tindahan, makikita mo, ay, isa pala to dun sa matataas yung presyo. Eh, di pwede ka ngayon pumunta dun sa medyo tindahan na medyo mabababa. Ay, ito yung mga... Oo. Pero depende din yan dun sa Carmela, dun sa nag-e-encode, kung tama yung ine-encode niyang data. Kasi alam natin, partner, di ba? Garbage in, garbage out. Yes, ma'am. Yun nga yun ang challenge ng mga taga-monitor. Oo. Kaya nga, bibigyan uli natin sila ng palugit ng 1 buwan for hanggang December para magamay po nila yung paggawa, input po, pag-encode ng mga presyo. Tsaka dapat merong alert system yon, yung malalaman mo kagad kung sino yung umaabuso sa presyo ng bilihin. Automatic na. Oo. Sana ganun, ano? Opo, yung ngayon, yun pa yung para nasa sa susunod na phase po namin, gagawin po namin yun na meron na siya, makikita nyo na, makikita mo magiging pula yun. Pula, ibig sabihin, warning. Sumobra na siya sa presyo, parang ganun. Pero ngayon, hindi pa namin inilagay pa muna. Ayan, okay. So, yung pong app, ma-access din po ba yan sa DTI website? Ay, opo, meron po doon. Maglalagay po kami ng link doon para yung publiko, pwedeng diretso na siya makapunta po doon sa ating sistema. Oo. Alright. Kaya lang ako, partner, siguro mas gusto ko, dapat nag-invest na lang tayo sa CCT. Para laging may nakatingin na Big Brother sa kanila. Oy! Mataas yung presyo nyo, ha? Hindi yan, di ba? Yung ganon. Anyway, pasalamatan na natin si Carmela. At sa susunod, sana roll out na ito. Yes, ma'am. O kung mayroon kayong mga suggestion kapag na-i-up na po namin yung sistema, open po kami doon. Okay, thank you very much. Thank you, Ma'am Carmela. Carmela Del Rosario, Assistant Chief ng DTI ICT, Policy Formulation and Applications Development. Okay, salamat po. Meron na lamang ho tayong 4 na minutong nalalabi bago mag-alas 9 ng umaga. And, Director Telma, baka meron pa kayong gustong i-share sa aming information bago tayo tuluyang magwakas. Oo. Pero pinagtawanan mo yung suggestion ko, hindi ba tama yung closed circuit TV? Alam mo naman tayong mga Pilipino pag walang nakatingin Ay, kailangan yun. Diba? Ako, sa tingin ko, mas effective yun sa price monitoring. Anyway. Ay, Ma'am Telma, parang ni-small niya yung price monitoring. Hindi naman. Inaano ko lang yung kultura natin kasi parang pag walang nagbabantay yung ganun. Diba? Anyway, para sa panghuling mga impormasyon, tayo po ay may mga diskwento caravan na ginaganap ngayon para po dun sa naghahanap ng magandang presyo. Dito po sa DTI NCR, Muntinlupa City, November 15. That's today. Meron po tayong diskwento caravan dyan. Tapos, Bagong Silang, Phase 1, covered court sa North Caloocan City naman po sa November 18. Meron din tayong Agri-Trade Fair gaganapin sa Oriental Mindoro, November 14 to 17. Isang linggo po ito at in celebration na rin ito sa founding anniversary ng Province of Oriental Mindoro. Uy, hindi tayo na-imbitahan dito Sa Oriental Mindoro? Oo. Tapos sa DTI Rizal naman, CARP 4A, meron din tayong trade fair na ito'y lalahukan ng mga CARP organizations. And November 20, diskwento caravan pa rin sa Pateros naman at Navotas Sports Complex gaganapin. So, yan po, yung 3 lugar na pwede ninyong puntahan. November 15, 18, 20, yung mga diskwento caravan. Ayan. Alright. And Ma'am Telma, di ba yung mga lahat ng government agencies ngayon tumutulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda? Ano po naman yung intervention dyan ng Department of Trade and Industry, ma'am?
ayun, katulad na nga po ng nasabi natin kanina, no? May pinaiiral po na price freeze ngayon. So, ang ating pong mandato, bantayan, siguraduhin na ang presyo ng mga basic commodities ay hindi gumagalaw at ito dapat ay nandun pa rin sa presyo nung dati. At kung ito po ay, kung meron po kayong napansin na paggalaw sa mga presyo ng basic commodities, wag po kayong mag-atubili na i-report po ito sa DTI sa DTI hotline 751-3330. At isa pa po aming ang aming sinisigurado ay yung supply. Kasi nga narinig natin, di ba, partner, meron nga silang pera, wala silang mabili. Walang mabibili. Oo, walang mabili na supply. Yun ang problema. Oo, na produkto. So yan, isa pa po namin binabantayan yan, yung bukod sa price stability, yung pong supply ay nandiyan sa mga calamity areas. Okay, very well said. Thank you, Director Telma. Paalam na tayo. Opo, maraming salamat sa patuloy na inyong pagsubaybay dito po sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Telma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Have a nice weekend too. At pagpalain po tayo ng poong may kapal. Ako po naman mga kaibigan, si Tess Ramirez. Until next Friday sa another edition ng Ang Tipo Kong Negosyo.